Ipinagdiwang ni Kris Aquino, ang Queen of All Media ng Pilipinas, ang kanyang ika-54 na kaarawan noong Pebrero 14, 2025. Ang espesyal na araw na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan, kundi isang paggunita rin ng kanyang mga tagumpay at mga pagsubok na kanyang nalampasan sa buhay. Ito ay isang araw na puno ng pagmamahal, tawanan, at taos-pusong pasasalamat. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang suporta at pagmamahal na nagbigay ng masayang kulay sa okasyon. Ibinahagi ni Kris sa Instagram ang mga sulyap sa kanyang espesyal na araw kasama ang kanyang milyon-milyong taga-subaybay. Ang kanyang mga post ay puno ng mga larawan at video na nagpapakita ng kanyang kasiyahan at pasasalamat. Ang mga larawan ay nagliliwanag ng init at saya na sumasalamin sa pagmamahal na nakapalibot sa kanya. Ang bawat ngiti at yakap ay nagpapakita ng tunay na koneksyon at pagmamahal na kanyang natatanggap mula sa mga mahal sa buhay. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Kris ang malalim na pasasalamat para sa pagbuhos ng mga pagbati sa kaarawan. Ang mga mensahe mula sa kanyang mga tagahanga at kaibigan ay nagbigay ng inspirasyon at lakas sa kanya. Kinilala niya ang mahirap na paglalakbay na kanyang pinagdaanan na ginagawang mas makabuluhan ang pagdiriwang. Ang kanyang mga karanasan ay nagpatibay sa kanya at nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumalaban at nagpapasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Ang pagdiriwang ng kaarawan ni Kris ay isang intimate na okasyon, kasama ang kanyang minamahal na mga anak, sina Josh at Bimby, at malalapit na kaibigan. Ang mga larawan ay nagpakita ng isang magandang kwartong pinalamutian ng mga bulaklak at lubo. Ang masasarap na pagkain ay nagdagdag sa maligayang kapaligiran. Ang nakakahawang ngiti ni Kris sa mga larawan ay nagsasabi ng kaligayahan na kanyang naramdaman na napapaligiran ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito ay isang patunay sa matibay na ugnayan niya sa kanyang mga anak, na naging haligi ng kanyang lakas. Ang kaarawan ni Kris ngayong taon ay hindi lamang nagmarka ng isa pang taon, kundi isang taon din ng pagiging mas malakas. Siya ay nakikipaglaban sa maraming autoimmune diseases sa nakalipas na 3 taon. Ito ay isang mahirap na paglalakbay para sa kanya. Puno ng mga appointment sa doktor, paggamot, at mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, hinarap ni Kris ang lahat ng ito nang may kahangahangang katatagan at lakas. Nanatili siyang positibo at determinado sa kabila ng kanyang mga problema sa kalusugan, na nagbibigay inspirasyon sa marami sa kanyang dinatitinag na espiritu. Sa buong paglalakbay niya sa kalusugan, mapalad si Kris na magkaroon ng walang sawang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang mga kapatid ay naging palaging pinagkukunan niya ng lakas, na nag-aalok ng pagmamahal at paghihikayat sa bawat hakbang ng daan. Ang kanyang mga kaibigan, kapwa sa Pilipinas at sa ibang bansa, ay nagsama-sama rin para sa kanya. Binuhusan siya ng pagmamahal at suporta. Binanggit din ni Kris ang kanyang mga kaibigan mula sa Orange County na lumipad para makipagdiwang sa kanya, na nagpapakita ng lalim ng kanilang samahan. Seksyon 5, pagpapabulaan sa mga tsismis at pagpapalaganap ng positibo. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng tamang impormasyon at ang pag-iwas sa mga maling balita. Noong huling bahagi ng 2024, isang malupit na death hoax na target si Kris ang kumalat online, na nagdulot ng pagkabalisa sa kanyang mga tagahanga. Ang mga ganitong uri ng balita ay mabilis kumalat, lalo na sa social media, kung saan ang impormasyon ay madaling maipasa mula sa isang tao patungo sa iba. Mabuti na lang at mabilis na pinabulaanan ng mga tsismis ng kanyang malapit na kaibigan at dating entertainment editor, si Dindo Balares. Sa kanyang pahayag, nilinaw niya na walang katotohanan ang mga balitang ito at nagbigay siya ng mga konkretong detalye upang patunayan ito. Kinumpirma niya na nakausap niya si Kris at tiniyak sa lahat na nakatuon siya sa kanyang kalusugan at sumasailalim sa paggamot. Ang kanyang pahayag ay nagbigay ng kapanatagan sa mga tagahanga at nagpatunay na ang kalusugan ni Kris ay nasa mabuting kalagayan. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng pag-verify ng impormasyon mula sa maaasahang mapagkukunan at ang mapaminsalang epekto ng pagkalat ng maling impormasyon.
Sa panahon ng digital age, ang bawat isa ay may responsibilidad na tiyakin na ang mga balitang kanilang ibinabahagi ay totoo at hindi makakasama sa iba. Ang pagkalat ng maling impormasyon ay hindi lamang nagdudulot ng takot at pagkabalisa, kundi maaari ring magdulot ng mas malalang epekto sa lipunan. Kaya't mahalaga na maging mapanuri at mapanagot sa bawat impormasyong ating tinatanggap at ibinabahagi. Seksyon 6, Pag-unawa sa mga hamon sa kalusugan. Naging bukas si Chris tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa mga autoimmune disease. Mayroon siyang 6 na iba't ibang kondisyon. 3 sa mga ito ay nagbabanta sa buhay. Kabilang dito ang EGPA o Churg-Strauss, systemic sclerosis, na kilala rin bilang scleroderma, at systemic lupus erythematosus, karaniwang tinutukoy bilang lupus. Ang mga kondisyong ito ay nakakaapekto sa kanyang immune system na ginagawang mas madaling kapitan ng impeksyon at iba pang komplikasyon. Nakakaranas din siya ng matinding sakit sa buto dahil sa lupus arthritis na nagpapahirap sa mga pang-araw-araw na gawain. Seksyon 7, Isang matagumpay na pagbabalik at positibong balita. Noong Setyembre 2024, pagkatapos ng halos 2 taon ng pagpapagamot sa Estados Unidos, bumalik si Chris sa Pilipinas. Ito ay nagmarka ng isang mahalagang milestone sa kanyang paglalakbay, na nagpalapit sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling bansa. Pagkalipas ng 1 buwan, nagbahagi siya ng mas positibong balita na inanunsyo na wala na siyang cancer. Nagdulot ito ng malaking ginhawa sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay na labis na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Seksyon 8, Isang inspirasyon sa marami. Ang paglalakbay ni Chris Aquino ay isang patunay sa kanyang lakas, katatagan, at ang kapangyarihan ng pagmamahal at suporta. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa industriya ng aliwan hanggang sa kanyang kasalukuyang estado, ipinakita niya ang isang walang kapantay na dedikasyon sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya. Hindi lamang siya isang tanyag na personalidad, kundi isang ina, kapatid, at kaibigan na laging handang magbigay ng kanyang oras at pagmamahal. Sa kabila ng pagharap sa napakalaking hamon sa kalusugan, nanatili siyang positibo, pinipiling tumuon sa pasasalamat at sa pagmamahal na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga karanasan sa ospital at ang kanyang pakikipaglaban sa sakit ay nagpakita ng kanyang hindi matitinag na lakas ng loob. Sa bawat hakbang ng kanyang paggaling, ipinakita niya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob at sa suporta ng mga mahal sa buhay. Ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang mga pakikibaka ay nakaantig sa marami, na ginagawa siyang inspirasyon sa mga nakikipaglaban sa kanilang sariling mga issue sa kalusugan. Sa bawat panayam at pahayag, ipinapakita niya ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at sa iba. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa mga taong dumadaan sa kanilang sariling mga pagsubok. Habang sinisimulan niya ang 1 pang taon, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Chris sa kanyang di natitinag na espiritu at sa kanyang determinasyon na mamuhay ng lubusan. Ang kanyang mga selebrasyon ng buhay, kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa bawat sandali. Sa bawat taon na lumilipas, patuloy siyang nagiging simbolo ng pag-asa, lakas, at walang hanggang pagmamahal.